upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, sa banyang pagkatao, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso. Awit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyaya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Bilang kanyang mga tupa, tayo ay inanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Ding ginawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghahatid sa kanila sa mainam na pastulan. Kaya mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa sa Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan. Kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan. Kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papa
Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin. Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, muktong nana. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan. Maawa ka, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Sa kanan ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sakat ikaw lamang ang banal at ang sama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Binibigyang diin ni Pedro sa mga pinuno ng Israel
na ang kapangyarihang magpagaling ay buhat kay Jesucristong taga Nazaret, ang batong itinakwil, ngunit naging panulukan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. Talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mo tugunan ang ating pong itutugon? Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuti ang pagtitiwala sa pooy ibigay, kaysa pamunguan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako, pinapagtagumpay, ang batong na takwil, ang nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalaya'y kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag, o pasalamatan. Ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong
naging saligan. Ipinaalaala ni Juan na kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, matatamo natin ang pangakong kaluwalhatian katulad ng ibinigay kay Hesukristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayoy tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin, gayunman alam nating sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli.
Wala nang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po'y ating ipinagdiriwang every fourth Sunday of Easter. Ipinagdiriwang natin, no, ang mabuting pastol. At dito inihayag sa mga pagbasa, anong uri ng pastol si Jesus. Kaya sinabi niya dito sa Ebanghelyo, ako ang mabuting pastol. Ano ang palatandaan ng isang mabuting pastol? Nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya niyang ibigay ang kanyang buhay kapalit ng kaligtasan at kabutihan ng kanyang nasasakupan. No? Kaya lang sa mundo natin ngayon, marami ang nagpapakilalang mga pastol. Pero sabi ni Jesus, no, ang hindi tunay na pastol lumalayas. No? Pinababayaan ang kanyang mga tupa. No? Meron nga dito sa mundo nagpapakilala, sila ang tunay na pastol. Pero ngayon hinuhuli na ng pulis, nagtatago ang pastol. Di ba? No? Marami nagpapakilala, sila yung pastol, pero sabi nga ni Kristo, sila yung mga upahan, pera lang ang kailangan nila. Pero wala talaga silang concern sa mga tupa. No? Nagsasabi sila ng magaganda para malaki din ang kita. Ako di ko kailangan magsabi ng maganda. Ang sasabihin ko yung totoo. Kaya nga, bakit ba sinasabi ni Jesus sa atin na siya ang mabuting pastol at tayo ang mga tupa? No? Sabi niya, siya ang mabuting pastol at ibinibigay ng Diyos sa kanya itong mga tupang ito para alagaan. Pero sabi ni Jesus, meron pang mga tupa na hindi kabilang sa kulungang ito. Ang unang mga tupa na sinasabi ni Jesus ay walang iba ang bayang Israel, ang mga Israelita, ang mga Hudyo. At sino itong hindi kabilang sa kulungan na ito? Tayo. Tayo yung mga hintil. Pero sabi ni Jesus, kailangan ko rin silang alagaan. No? Kailangan rin nila ng mabuting pastol. Kasi marami na ang nagpapakilala, sila ang pinadala ng Diyos. No? Sabi nung isa, appointed siya. Ang tanong, sino ang nag-appoint? No. Siya daw ay pastol. Ngayon nagtatago na. No? Tinutugis na ng pulis. Samantalang yung naalala ninyo, yung mga obispo natin. Di ba? Nung pinatawag yung mga obispo kasi tumanggap ng mga sasakyan galing sa sweepstakes. Binigay naman yun para sa mga bundok-bundok. No? Pinagbintangan yung mga obispo, no? Nangingikil daw. Pumunta doon yung mga obispo, kahit na mga matatanda, mga thunders na yung mga obispo, pumunta talaga, no? Ayan ang tunay na pastol, willing mamatay, willing magpakulong. Yung hindi tunay na pastol, hanggang bibig lang, hindi na nagpapakita. Nagtatago na. No, kailangan nilang talaga pera. No, maraming mga ganito, no? Ako, no, ay naging pastol, no? Ako ay tinawag ng Diyos para maging tinig niya. No, hindi ako mahalaga, mahalaga ang tinig na ibinibigay ng Diyos. Pumunta ba ako dito dahil binayaran niyo ako? Nagbayad ba kayo sa akin? Hindi, no? Siguro kahit bayaran niyo ako, di rin pupunta dito. Kay layo-layo, taga-Pasay na ako. Hindi na ako taga-Binondo. No? Pero hindi. No? Bakit kailangan pumunta dito? Kasi kailangan nyo ng salita ng Diyos. Tama o tama? No? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, kahit wala kayong pera, pwede kayong maging masaya. No? Kag nakarinig kayo ng salita ng Diyos, no? At naging masaya ang inyong kalooban, kahit marami kang problema, parang wala kang problema. Tama o tama? No? Kahit na ikaw ang pinakamahirap sa lahat, pag napakinggan mo na mahal ka ng Diyos, mahal ka ng mabuting pastol na ito, ikaw ang pinakamayaman sa lahat, para kang donya at don. Di ba? Pero pag hindi mo napakinggan ang tinig ng Panginoon, wala kang natanggap na salita, no? Kahit may pera ka, no? Tapos golf ka, no? Kahit maglakad-lakad ka pa sa mall, kahit saan ka pumunta, pag wala kang natanggap na salita
mula sa mabuting pastol, higit mo pa ang isang pulubi, no? Ikaw ay kawawa, malungkot, no? Kaya nga mga kapatid, bilang tupa ng Panginoon, inanyayahan din tayo na sana, no, tayo itong mababait, no, nakawan ng Panginoon, no? Kasi sabi ni Kristo sa kahuli-hulihan, no, ihiwalay ko ang kambing at ang mga tupa. Ang tupa lang ang papapasukin sa kaharian ng Diyos. Ngayon ang tanong, ikaw, ano ka sa dalawa? Tupa o kambing? Ha? Magandang tanong to. Oh, both daw, kabila kambing, kabila tupa. Yung isa may sungay, yung isa wala. Ha? Oh, kasi magkaiba itong dalawa, di ba? Sino na dito ang nakapag-alaga na ng mga kambing? O tupa? Nakatry na kayo? Hindi pa. Nakatry ka na. O ano inalagaan mo? Kambing, tupa? Kambing. O, tingnan mo, ang kambing, kahit na ikaw ay may-ari ng kambing, nanunungag ang kambing. Tama o tama? Oo. Kahit bigyan mo yan ng pagkain, susungagin ka pa rin. Kasi pag tiningnan ng kambing, delikado ako, parang iihawin ako. Mauuna na siyang manunungag. Pero ang mga tupa, kahit na alam niya siyang iihawin, susunod lang yung tupa. Kaya nga sinasabi lagi, no? Si Kristo ang tupa na dadalhin sa ihawan, no? Kaya kung tayo ang mga tupa ng Panginoon, makikinig tayo sa tinig ng Panginoon, hindi sa tinig ng demonyo, o sa tinig ng mundo, no? Kasi ang pagkaiba nitong dalawa, no? Ang kambing, balimbing. Ang kambing, no? Oh. Ano to? Wala siyang kababaan ng loob, no? Laging matapang ang kambing, no? Kaya pag ikaw ay kambing at nakarinig ka ng salita, no, ni Marites, no? Parang chinismis ka ni Marites. Ay, hindi pwede ito. Di ba? Kailangan talaga justice, no? Susungagin mo kaagad si Marites. O halimbawa, pag merong tawag nito, merong kang kaaway, no? Pagtingin sa kaaway mo, para kang kambing. Di ba? Pag ang tupa, kaharap yung kanyang kaaway, hindi niya iisipin kaaway iyon, no? Iisipin niya kaibigan pa rin. Ganyan ang tupa. Tulad ni Kristo, may mababang kalooban. Kaya ito yung paanyaya ni Kristo sa atin. Kung siya ang mabuting pastol at nais mong maging tupa ng Panginoon, kaya kailangan mo magkaroon ng kababaan ng loob. Kahit ihawin ka na, ngingiti ka lang. Kahit nandyan na yung kaaway mo, hindi ka magagalit. Hindi tataas ang BP. Hindi tataas ang kilay. Hindi rin tataas ang nguso. Sa galit. Hindi tataas. Pag ikaw ay isang tupa, no, pagkaharap mo yung kaaway mo, tulad ka ni Kristo, mamahalin mo pa rin ang kaaway mo. Ipagdadasal mo pa rin ang kaaway mo. Huwag mo ipagdasal na mamatay na siya. Kasi pwede mo naman ipagdasal, mamatay na sana siya. Masagasaan na siya ng Lord. No? Ngayon na. Pwede mo naman ipagdasal na ganoon. No? Pag ginawa mo yan, hindi ka tupa, isa kang kambing. Kaya pag ang tupa, no, kaharap ang kanyang kaaway, no, hindi siya, no, mag-iisip ng masama. Hindi siya magdaramdam. No? Pag merong nangangailangan, kahit kaaway niya, pagbibigyan niya. Ganyan ang isang mabuting tupa. No? Ganyan ang tupa ng Panginoon. Baka mukha ka lang tupa, pero yung loob mo kambing. Delikado din yun. No? Yung mukha parang tupa. Pag nakarinig ng Jesus, gaganti ka agad. Nasagi lang, susunto ka agad. Lumalabas ang pagiging kambing, hindi tupa. Kaya mga kapatid, ito yung paanyaya sa ating lahat. Tingnan mo sa unang pagbasa. Paano ipinakita ni Jesus ang pagiging mabuting pastol? Kahit sa pangalan niya lang, gumaling ang may sakit. Tayo rin, pinagaling din tayo ng Panginoon. Amen? O pinagaling kayo. Noon, hindi kayo nagsisimba. Ngayon, nagsisimba na kayo. Pinagaling kayo noon. Marites. Ngayon, test na lang. No? Wala na si Mare. No? Test na lang.
thanks. Hindi ka na nagchichismis. Maraming binabago ang Diyos. Ano pa? Yung karamdaman natin dahil sa kasalanan. No? Kawalan natin ng pag-asa, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Nung tayo ay nahaharap sa kamatayan dahil sa kasalanan, binigyan tayo ng panibagong buhay ng Diyos sa pamamagitan niya. Ganito ang mabuting pastol. Kaya niyang ibigay ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Kaya tayo din mga kapatid, inaasahan ng Panginoon na sana bilang kanyang mga tupa, sana magiging mabuti din tayo para sa iba. No? Sana magiging totoo na tayo ay tupa ng Panginoon. No? Kaya pag makita mo mamaya ang iyong kaaway, no? At nakasimangot, huwag mo namang simangutan. No? Nakaganon na yung kaaway. Huwag ka rin, huwag ganyan din ang mukha mo. Pagkarap mo ng kaaway mo, ngumiti ka. Yakapin mo yung kaaway mo, friend, I love you. Sabihin ng friend mo, plastic. Sabihin mo, hindi friend, totoo ito. Mahal ka ni Lord. Ako man ay minahal ni Lord kahit pakasalanan ako. No? Minahal ka rin ni Lord. Friend na tayo. No? Magkabati na tayo. No? Ayaw ko na maging kambing ka. Sana maging tupa ka rin. No? O kung halimbawa nakita mo, kanina sabi ko doon sa parola, may nasunugan doon, di ba? May nasunugan doon. Sabi ko doon sa nagsisimba, baka isa doon sa nasunugan, kaaway mo. No? Tapos nung nakita mo nasunog na ang bahay, tuwang-tuwa ka, buti nga sa'yo. Sana nasama ka. Sabi ko doon, sana pag nakita mo nasunugan siya, no? Kahit kaaway mo, bigyan mo ng damit. Bigyan mo ng kung ano man ang kailangan niya. Makikita mo nitong kaaway na ito. Nakita niya na kahit na alam niya na hindi siya naging mabuti sa iyo, pero naging mabuti ka sa kanya, maaring magbago ang kanyang puso sa pamamagitan mo. No? Nakakita siya, no, ng imahe ni Kristo, isang tupa, no? Hindi isang kambing. No? Kaya pagdarating ang araw, pag ikaw ay naging isang tupa, no, ikaw ay isasama ng Panginoon doon sa mga dadalhin niya sa kanyang kaharian sa langit. Pero yung mga kambing, matitigas ang ulo at matitigas ang puso, doon sa kadiliman na mga ngalit ang kanilang ngipin at sila ay iiyak at tatangis dahil walang kaligayahan, walang kapayapaan at walang liwanag ang lugar na kanilang pupuntahan. Kaya sana mga kapatid, maging pastol natin si Kristo at tayo ang magiging tupa niya. Kaya yung ating tenga, lagi lang sa tinig ng Panginoon, hindi sa mundo. Magiging mabuting tupa tayo para sa mabuting pastol. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, Lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran namang muli at pagkabuhay namang muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol, nang may pagtitiwala sa kanyang paggabay, sa pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo.
ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa sila na nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtam nawa nila ang kanilang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo Magsiupo. lahat. Panginoon, aming alay, itong alay. Ilalagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin. At lumbay, bawat pangarap. Ilalagay itong alay at tinapay, magiging si Kristo tunay gawin. Pagkat sa'yo dumalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak
upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilud po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan. Ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. Ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Meron ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesucristo muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Matatapos na, wag na mag-wild. Ha? Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Announcement. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay na ang banal na Eukaristiya, umayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Palapakan natin ang Panginoon. Mayo na tipahayag kanyang paggaling at habag. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Mga dakila't dukha,